perfectly imperfect. Oh, ayan kuya, huling-huli ka. Gusto mong ihatid at sunduin si Ma'am Shelo. Uy, kayong tinutukoy ko, kayong love ko eh. Uy, pumasok mga kayo ah. Uy, uyot. Huwag magpuputi. Mahirap laba. Pala sabon. Sige. Love you. Ay, kuya. Oh, di ba? Amazing! Parang yung next movies natin, kung saan from supporting roles, ay gumraduate ako bilang lead role. Oh, di ba? Direk, what's up? I'm ready for my scene. Kumusta mami mo? Okay lang. Kailan ka ba niya ipapakilahas ka ng asawa ka na? Malapit na daw. Nga pala. Inaaya tayong gumimik ni Kuya Ramil mamaya. Sama mo naman si Benji, oh. O sige, may i-research pa ako sa library. Kita na lang tayo mamaya. First movie love team ko si Mark Bautista bilang pareho kaming produkto ng Star for a Night at Viva Contract Star. Siyempre, pareha kaming baguhan, no? Sa movie industry, yung aspeto ng pag-arte. Pero siya, ano niya, yung lead role niya yun eh. Siya si Lastic Man, nandun lang ako bilang leading lady niya. So, yung load ng work nasa kanya. So, nakaka-admire naman si Mark kasi kinaya naman niya. Hindi lang kinaya, talagang para sa akin, bilang isang beginner, magaling na siya. So, yun. Eto ko na-enjoy ko naman yung paggawa ng pelikula. Lara! Lara! Uy, ano nangyari? Uwi na tayo. Yung kamay mo humaba. Ano bang pinagsasasabi mo? Sige na. Nakita ko yung kamay mo humaba. Nananaginip ka lang. Halika na, umuwi na tayo. Halika na. Uy, napapagas kami dalawa. During the competition, kami na yung parang binabuild up na love team. So, saka kuya-kuya at ina-admire ko rin siya. So, naging madali rin naman sa amin yung pagtatrabaho. 2010 naman ang ginawa ko ang isa sa mga memorable movies with Miss Judy Ann Santos. Ito, ang Hating Kapatid. Ay! Cecilia nga pala, tandaan mo, pag may magnanakaw o snatcher, yung laman ng bag mo, yung laptop, cellphone, pati naman ang pitaka mo, bigay mo na, huwag ka naman labanan, baka may masaktan ka pa. Mag-ingat ka. Oo, ate, salamat ha. Eh kung meron na isa sa kanila dito na magnanakaw, eh alam nyo na ho kung anong nanakawin nyo. Kipo? Umayos kayo. Mano mag-drive ka na maayos sa kapatid ko, nakasakay sa'yo. Sige na, ate. Pagkamulang mo lang Bye na. natin kapag may nangyaring masama dyan. Oy, susunduin kita, ha? Mag-ingat Sige na, ka, ha? ate. Huwag ka kakausap ng kahit na sinong lalaki, ha? Okay, bye-bye! Oh, bye-bye. Memorable din ang pelikulang ito dahil dito po nabuo ang friendship namin ni Miss Judy Ann Santos. Cecil! First time mo ba magpa-kiss pa? Bakit? Kasi kiliti-kiliti ako. Hindi, ate. Ang kapal ng libag mo sa paa. Kung nainisip ko, kamukha ba kami? Hindi. Siyempre nakakatuwa. Sino ba ang hindi gusto makasama si Sarah na napakabait na bata, napakagalang, namumutawi ng po ang mga labi. Diesel lang yung bata, ang tagal warm up bago ka kausapin. Katulad nga ng sinasabi niya, di ba, diesel ako. So, pag nakikita ko siya, syempre, nasa starstruck pa rin ako. At saka, syempre, Miss Judy Ann Santos yun. Nahihiya pa rin akong tawagin siyang ate, or makipaglokohan sa kanya. Siya naman yung complete opposite na talagang hindi niya paparamdam sa'yo na superstar siya, na intimidating siya. Siya yung very accommodating, at saka napaka-normal niyang tao. Alam mo yun, hindi talaga siya showbiz. Te? May pag-apa? Kausapin ko. Excuse me, kuya. Yes? Nagkataon bang ang deodorant mo Seven Dwarfs? Oo. Paano mo nalaman? O kasi mukhang patay na yung isa eh. Paki-check naman oh. Nangangamoy na kasi.
best thing about working with Ate Juday, syempre, yung pag-aalaga niya, no? Talagang very malaga siya na hindi lang co-star. Ate talaga yung ibibigay niya sa'yo na treatment eh. Pasensyosa, alam mo yung very generous na ka-eksena. Hindi niya paparamdam sa'yo na, oy, mali ka dyan, mali yung ginagawa mo. Saka pagka ganong kagalingan ka-eksena mo, madadala ka rin eh. Sana rin natin matanggap mo. Na may ibang tao na pwede magmahal sa akin at hindi lang ikaw. Mga taong gusto ko rin mahalin. Sana naigusap ako sa'yo. Yung drama ni Sarah, totoo. Tagos sa, pag pinapanood ko yung trailer, naluluha ako sa, kasi yung masyadong emotional yung eksena na hindi mo kailangan makipagsigawan. Yung mata at boses lang ng artista, maiiyak ka na. Hindi naman nahihirapan kami ni Sarah na maging close dalawa kasi mabait naman yung bata. Wala ka ere-ere. Hindi mo iisipan na siya yung Sarah Geronimo na nagko-concert ng napakaganda sa stage na parang nagmo-morph pag kumakanta na. Ate naman, damay-damay na yun. Saka ate, nasasabik na rin ako mabuo tayo bilang isang pamilya. Saka chismis ni Kuya Noel, maganda daw yung bahay, sosyal. Di katulad dito sa bahay ni Lola, parang any moment papalayasin na tayo ng mga ani dito. Alam mo ikaw, masama kang bata. Ay naku, bahala ka nga. Bahala ka na. Bahala na ako? Okay na? Ganon? Bahala ka na. Ate, thank you. Matagal na natapos yung movie, pero yung friendship namin ay patuloy pa rin po at hindi na natuldukan. Masaya po ako na we became friends at hanggang ngayon ay matalik pa rin po kami magkaibigan ni Ate Juday. Minsan kasi, more than the box office hit, mas mahalaga yung merong totoong nabubuo na pagsasamahan. Diba? Pagkatapos ng pelikula. And with Ate Juday, napatunayan ko na pwede magkaroon ng totoong kaibigan sa mundo ng show business. I'm perfectly imperfect.